beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 8 to 14. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Maaring nangyari na sa iba is mangyari pa lang sa mga susunod na araw. Anak. Okay, meron tayong Aries, Capricorn, Cancer, Sagittarius, and Virgo. Okay, sa iba sa inyo is may nakita ko ditong enemy, no? May enemy ka, o may mga tao, may taong galit sa'yo. Meron kakaroon ka ng blockage, o may blockage, or there's an obstacle, ako na nakikita in your part. May mga challenge na parating, at may konting delay sa mga bagay o sitwasyon na nanaisin. No? Ibig sabihin, you need to commit dun sa bagay na yun para mas talagang makamit mo siya. No? Kumbaga, be responsible din sa mga bagay at kailangan mo rin magkaroon ng disiplina. Kumbaga, wag pasaway o wag matigas ang ulo. At may nakikita rin ako dito na matigas ang ulo. And then, syempre, magkakaroon ng mga debate, conflict, malaki man o maliit yan. Maaring sa taong malapit sa'yo, kasamahan mo sa trabaho, karelasyon, o sa isang connection sa buhay mo, no? Yan, iba dito kaibigan o kasama sa trabaho. Merong mga sitwasyon na makakaramdam ka ng painful o pain situation. Maaring sa trabaho mo, maaring because of the conflict or debate na yan, or maari din sa mga gagawin mo na physical activity in your life. And then, may mga tao or may tao na pang-aabuso or mang-aabuso sa'yo, or handun din yung sitwasyon na maaring yung sarili mo rin is maaring aabusuduhin mo in a hard work situation. Maaring in a relationship, you're giving your best dun sa bagay na yon, or sa trabaho din, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. May mga tao na allies or mga tao na trustworthy na willing to give you love. Kumbaga, handun yung cooperation, handun yung trustworthy nito, no? So, iba sa inyo, maaring may mga alaga kayong hayop. Ano man ang hayop sa inyo, pusa, aso, ano man meron, or you wish, parang wish nyo, no, na magkaroon ng alagang hayop, ganyan. As iba naman sa inyo is, andito yung situation na magkakaroon, may tao, o maaring hinihiling mo, sa iba dito ha, maaring meron ka isang sitwasyon na naguguluhan ka, or yung hinihiling mo o want to achieve na magkaroon ng good connection sa isang tao sa buhay mo. Halimbawa, love life mo, ganyan, o kaya tao na nakakonect sa'yo. Merong ako nakikitang may taong makikipag-deal sa'yo, or may tao na there's a partnership kasi. May taong want to commit or handun yung commitment. Yun nga lang, may konting blockage doon sa bagay na yun, no? Maaaring nagkakaroon ng obstacle doon sa bagay na yun. Or nagkakaroon ka ng challenge in this relationship. Sa trabaho man yan, o sa relationship, or sa mga anak mo man yan, kung sino man yung nakakonect sa'yo. May iba dito is kontrata, may mga pagbabago ng cycle, at may taong magpapromise sa'yo. There's a promises din. Iba dito meron kayong hinuhope or dreams. Iba dito kailangan daw na, kasi kasi meron kayong obstacle, or meron kayong mga challenge, or merong mga delay o blockade sa buhay nyo is kailangan yung i-progress. Ganun, or need to progress. Yung goal na yun, ano, sa nakita dito.
kailangan mo rin panindigan, no? Kailangan mo rin manindigan at mag-aksyon sa iyong mga desire sa buhay mo. So, iba dito nagkakaroon ng competition or may kakompetensya ka. Halimbawa sa relasyon, merong tao na nagkakaroon ng another third party or there's a third wheel, ganyan. O kaya hindi yung competition when it comes to a love nga. O kaya sa trabaho, nakipagkumpetensya sila sa iyo at ayaw nilang magpatalo sa iyo, ganyan. O kaya naman, kung you are single, maaring may mga tao na hindi mo alam kung sino ka, kung kanino ka magko-connect, di ba? Maaring ganun. Or kung you are in relationship, siguro, hindi naman maaalis yung pagtatalo, no? Kasama sa relasyon. Tingnan natin ang iyong energy, Libra, this week. Uy, may getting together, ah. Diba dito, siguro, merong coming home, no? Maaring uwi ka ng Pilipinas, o may uuwi galing probinsya, or ikaw, or or kung sino man, ano, merong getting together, celebration, fun, happiness, enjoy, or may mga getting together ng close relationship, family unity, reunion, may mga surprise parties, events, or maaring may pupuntahan ka na kasalan. Kanya. Nandito rin yung sitwasyon na ang nakikita ko, you will enjoy the fruit of your labor and success this time sa iba sa inyo. Yung sabihin, maaring may isang wish come true na makakamit mo o kahilingan na inyong makakamit. Ang iyong energy this week, may taong makikipag-usap sa'yo, no? Or someone want to commit. Maaring itong tao na to is bago. Maaring nakakausap mo na siya. Or a person na handun yung attraction niya sa'yo. Handun yung curiosity niya sa'yo. Or maaring ikaw ito, no? Ang nakikita ko sa yung energy this time, merong idea. Kumbaga may mga naiisip ka na isang sitwasyon sa buhay mo or handun yung nagkakaroon na siguro you want to create something or idea na doing something project or handun yung sitwasyon na maaring meron kang bagong inspiration this time sa iba sa inyo, no? Maaring may tao or may sitwasyon na kapag bibigay sa'yo ng excitement. Handun ka sa sitwasyon mo na maaring thinking of a new beginning in life. Sa nakita ko dito, yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga bagay o sitwasyon ka na nahihirapan ka rin mag-decide kung baga nagkaroon ka ng choices sa buhay mo. Kaya nakikita ko sa iyo dito is more on thinking, thought, ganyan. Sa nakita ko dito. Andun yung sitwasyon na may mga iisipin ka for a clarity situation. Maring opportunities, maring may mga decision making, no, kang na gustong gawin, or maaring may mga bago kang gusto mong pukusan this time, pero hindi mo alam paano. Hindi mo alam paano magsimula o paano gawin. Yan, mga pag-iisip. Iba naman dito is meron nakakonect sa iyo na isang tao na you feel valuing at nakikita ko naman yung peaceful when it comes to connection, sa connection na ito. No? Yun nga lang, maaring isa sa inyo is, maaring meron siyang hindi sinasabi sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Sana, mag-trust ka rin sa intuition mo. Maaring may pagsisinungaling or may lihim siya na tinatago sa iyo. Hindi mo siya mapapansin kasi you feel you feel mahalaga sa kanya. Na parang mararamdaman mo na mahalaga ka sa kanya. Pero meron siyang lihim. Anong parating kay Libra? Nala, pinupuan pala ako ng anak ko. Dadala ko ng dalda. So, iba naman sa inyo is magkakaroon ng pagkikita-kita ng pamilya. No? Union ng pamilya. May mga kasiyahan kasi ako nakita. Parating is the Lovers.
Ano po to? Ano ibig nyo sabihin, universe? Bakit po nandito si ano? Teka lang nga, tinatanong ko si card. Bakit po ano? Okay. So, nakikita ko, ang parating sa'yo, meron daw, may isang tao, ako na nakikita, na malapit sa'yo. Ikaw or someone ha, na kailangan daw aksyonan. Ito, no, sinasabi dito, kailangan siyang aksyonan. Maaring itong tao na to may sakit siya. Or maaring ikaw or isa sa family mo or isa sa nakakonect sa'yo, maaring kailangan niyang magpa-check up or magpa-doktor, ganyan. May nakikita akong confine, ganyan. May nakikita akong hospital and doctor dito. May nakikita akong mako-confine or pwede siyang maparalyze, ganyan. Kailangan pa lang, ngayon pa lang is action na nyo na, no? Kung sino man itong tao na to, is kailangan nyo tanungin din yung mga kakilala nyo. Baka may mga kailangan talaga na magpa-check up or kailangan na updated, no? When it comes to an health issue sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Yun. And also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo ay merong mga kamalian na nawawala ka in your direction dito na hindi mo napapansin, ikaw pala ay natatrap na. Yun, ang nakikita ko sa'yo. Maaring sa love life mo, maaring sa goal mo, maaring sa trabaho mo. Halimbawa, when it comes sa trabaho, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang lumaya, gusto mo nang umalis, ganyan. Kasi feeling mo parang it's pointless, wala naman nagaganap na action o wala naman nagaganap na growth, di ba? Andun yung situation na natitink mo na nagkakaroon ka ng self-doubt, if ever na umalis ako dito, magiging maganda ba ang magiging resulta, if ever na babalik ba ako from the top or from the zero or from the basic at maglilipat ako ng trabaho, ano kaya ang kahinat na, nahadun ka sa sitwasyon na ganun. Kaya ang nakikita ko sa iyo is natatrap ka at nai-stuck ka dun sa bagay na yon. Pwede rin siya sa relationship, no? Kasi andito rin sa pwede siya sa relationship, andito rin kasi si lovers. Ganyan. Pwedeng iba dito hindi mo nakikita na masyado ka nang na-attract doon sa relationship mo na hindi mo pa talaga siya ganun ka kilala. Halimbawa, ganun. No? Or maari naman iba sa inyo nagkakaroon ng third party at nagkakaroon ng ibang connection ang isa sa inyo sa ibang tao. Yun na nakita ko. Meron tayong Gemini, Taurus, Leo, Virgo, Aquarius. Andito lahat. Andito lahat. Aras lahat na andito. Ay, wala siyang coin. Coin lang ang wala. Earth lang wala. Tingnan natin ang dapat. Anak, dito ka sa balikat ni Mami. Diyan. Ano dapat iwasan ni Libra? Dapat iwasan ni Libra. Ano pong ibig niyo sabihin, universe? Aba, same. Okay. Dapat mo daw iwasan
Libra is yung mapanghinaan ka ng loob o ng lakas sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong, na pinagdadaanan mo, no? Sa nakita ko dito. And syempre, iwasan mo din na mag-focus in a painful situation. Kumbaga, magpa-stuck doon. Halimbawa, nagkaroon ng conflict, hindi pagkakaintindihan, karoon mo ng separation, huwag ka ma-depress. You need to move on and separate yourself dun sa bagay na yun. Kasi as long as hindi ka nag-move forward, hindi ka makakaahon. No, you need to create yourself in a new you or handun yung sitwasyon. Kung kailangan mo ng person who can lean on, may mga kaibigan ka naman dyan na pwede mo masandalan, ano ka sa kanila, speak out, di ba? Para at least mag-heal kahit konti yung nararamdaman mo. Need mo i-share din yung problema mo if ever na sa trabaho man niya, sa karelasyon man niya, kung saan aspeto ng buhay mo yun. Ay, syempre, sabi rin dito, you need to speak out nga, ang sabi dito, di ba? Kung kailangan mo rin magsalita, minsan magsalita ka. Tatagan mo ang loob mo, ibig sabihin, aray ko, sakit na pa ako. Yun. And syempre, iwasan mo din yung ma-insecure or hindi yung sitwasyon na thinking lang sa pangsariling. Kumbaga yung maging makasarili, iwasan mo yun. Maging selfish. Maging makasarili, magkaroon ng insecurity, or yung selos, babae ka man o lalaki, ganyan. Iwasan mo yung moody type, no? Kasi hindi siya makakatulong sa emotions mo. And syempre, iwasan mo din yung mga tao na nambubuli or mga tao na sinungaling, yung mga unfaithful situation, ganyan, yung mga tao na hindi ka naman nila gusto, umiwas ka lang hanggat maaari. I-separate mo lang yung sarili mo doon. And syempre, yung magiging magalitin, iwasan mo rin. O yung mga tao na nahanap gulo o away, ganyan, hanggat maaari, iwasan mo lang yun. Mag-focus ka sa sarili mo. Yung mga tao na like lang troublemaking, lumiwas ka doon. Tingnan natin ang iyong love. Siyempre, you need to recover and acceptance, no, is needed. Tsaka, forgiveness is needed. Love is sa lahat. Ano po ito, universe? Ano po ito? Okay. When it comes sa love, meron tayong dito lahat. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, at yun lang. Yun na meron tayo. Aquarius, Gemini, Libra. Okay, when it comes to a love, no? Kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, sa nakikita ko dito, itong tao na to is iniisip kanya gabi-gabi or the illusioning yun, no? Hando yung dreaming itong tao na to, at ang nakikita ko is maari mag-apology sa sayo, no? Hando yung sitwasyon na gusto kanyang kausapin, hando pa rin yung curiosity nitong tao na to sa'yo, gusto niyang, ang nakita ko sa kanya is parang gusto niya itama yung naging mali in the past situation, in this relationship, kaya gusto niya mag-apology sa'yo, no? Kumbaga gusto niya ibalik yung good foundation nitong relasyon na to. Kaya ang nakikita ko sa kanya is maaring naghihintay siya ng tamang time para kausapin ka, pero handoon yung sitwasyon na gusto kanya kausapin. Maaring itong tao na to ay ini-spy ka niya, maaring ina social media o nagtatanong-tanong siya ng sa mga same na friend nyo kung meron man kayo, o kaya is maaring itong tao rin na to is gumagamit siya ng ibang account, no, sa iba dito sa inyo para lang makahanap siya o maka-connect sa'yo or makahanap siya ng butas, ano yung ginagawa mo, ganyan, spying something, no?
Or maaring iba dito is LDR, maaring siya is nakilala mo siya sa internet, ganyan, di ba? So, iba naman sa inyo is kung kayo is in a relationship, nahanda naman yung pagiging patient ng isa sa inyo. Kumbaga, give and take kayong dalawa, no? Sa nakikita ko dito. Yun nga lang, minsan, siguro, is may mga iniisip-isip ang isa sa inyo, no, na nagiging mapag-isip, kumbaga, na kami ba talaga forever, ganyan. Nahado yung dreaming and illusioning na sana is magkaroon ng forever sa inyong dalawa. Sa nakikita ko naman, nandun yung balance sa relationship nitong dalawa, no? Nandun yung balance and willing naman kayo to grow itong relationship na to sa nakikita ko sa inyo. Nagiging patient, nandun yung kalmado, pagkakaisa, tahimik, payapa, kumbaga, sa ngayon. Sa ngayon, hindi payapa yung nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga times siguro na minsan nagiging cold ang isa sa inyo, no? Pero nakikita ko naman na okay naman yung relationship na to. Kasi nandito rin si Ten of Pentacles. Balance. Kung single ka, sa nakikita ko dito, someone want to commit sa'yo. Maaari magkakaroon ng offering, no? Kaso hindi ko pa nakikita yung action nitong tao na to, pero handoon yung thinking nitong tao na to na gusto niyang mag-action. Kumbaga, dalawa pa nga yung nakikita ko dito sa iba eh. Yun. O diba? Gandara lang. Tingnan natin na yung kamusta po ang money ni Libra. Ang money Libra this week, universe. May travel kayo. Ano po to, universe? Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko dito, kahit mahirap, kinakaya mo no? Kumbaga, you keep your money, safety naman sa nakikita ko dito. Yung nga lang siguro this week, meron ka pagkakagastusan. Either magkakaroon ka ng going out with your friends, or maybe magkakaroon kayo ng mga gathering, celebration, maaring ganun, no? Sa iba sa inyo. Yan, nagkakaroon ka naman ng idea na kailangan mo nang mag-ipon kasi maaring in the past talagang hindi naging maganda talaga yung money mo. Medyo nahihirapan ka sa iba sa inyo, no? Nahihirapan kayo pagdating sa money. And this time, or you need to save more money sa nakikita ko dito. No? Huwag ka lang magpadaloy o magpaagos sa dala na merong halimbawa. Okay naman na mag-enjoy ka, pero kailangan mo rin mag-put ng limit, kumbaga. Hindi naman masamang mag-enjoy, pero limitahan mo rin, no, sa nakikita ko dito. Yun. Mag-isip ka rin sa future. Kumbaga, magkaroon ka ng mga bagong strategy o mga bagong pananaw when it comes sa pagpapatakbo ng iyong money. Maaring iba is ginagawa na yun, kaso may mga time lang talaga na kailangan na siguro happy-happy, ganyan, di ba? Yan. Siguro, lang, yung alam mo yung kain sa labas, together with your friends, loved ones, family, mga ganyan. At saka sinasabi rin dito, hindi naman daw masama maging sakin din minsan, kung ikakaganda naman yun ang buhay mo. Okay? Kamusta po ang career ni Libra or trabaho? King of Wands, career. Anong ibig mo sabihin? Ano ibig niyo po sabihin? Ano pa po? Okay. When it comes sa career mo, sa nakikita ko sa'yo dito, nagpapakatatag ka lang. As in. Kasi minsan hindi ko nakikita na masaya ka.
siguro nag-iisip na rin kayo na you want to move on or you want to change, ganyan. Nandun yung pag-iisip na yun. No? Pagdating sa career or trabaho mo, ang nakita ko dito is medyo lungkot. Siguro nagkakaroon ka ng lack of clarity kung talagang gusto mo nang umalis o mag-change ng trabaho o you need to move on. Sa nakita ko ito, baka iba dito gusto nyo talaga mag-ibang bansa, di ba? Kumbaga, handun yung thinking nyo, kaya lang medyo napanghihinaan kayo ng loob. Pero gawin nyo kasi pwede naman siya eh. Gawin nyo. Yun nga lang, huwag kayong malungkot. Kung talagang gusto nyo ng shipment, di ba? Kasi mayroon akong travel destiny sa inyo. Kung gusto mo talagang huwag ka mapanghinaan ng loob, mag-travel ka. Kasi meron akong departure na nakikita sa iyo. Tiisin mo lang. Siyempre sa una masakit at malungkot, di ba? If you want to move on, mag-move on ka. It's good din naman. Magiging maganda yung future mo kasi may travel ka ako nakikita. O kaya if you want to change talaga yung trabaho nyo o yung career nyo, okay naman. Nakikita ko naman na maging okay. Huwag ka lang mapanghinaan ng loob. Kung talagang totally na hindi ka na masaya sa career mo, sa trabaho mo, gawin mo, di ba? Huwag kang magkaroon ng self-doubt sa sarili mo at mag-focus. Kasi gusto mo na sumaya. Kumbaga, mas ka magsasucess kung tatawid ka, di ba? At ifo-force mo yung gusto mo dito. Sa ngayon kasi yung career mo, nandun yung strong personality mo na napapakatatag ka lang, no? Dito sa nakita. Pero sometimes talaga merong lungkot ako nakikita sa'yo. Andito rin yung mga tao na may mga nasasabi about sa'yo, ganyan, pinagchichismisan ka nila, ganyan, mga tao na ginajudge ka nila, ganyan, gumagawa sila ng hindi magandang kwento, may mga ganun tao, mga tao na medyo masungit at medyo hindi ka rin nila gusto, ganyan, may masabi ba, kumbaga. Yun. Mga tao na cold sa'yo, hindi naman natin may iwasan yun talaga sa trabaho, may ganun talaga. Kumbaga may mga tao na magagaspang kung magsalita, no? Ganyan. Yun. Kumbaga may mga tao na nayayamot ka o nayayamot din sila sa'yo. Totally, hindi ka nila gusto. Tingnan natin, advice. Universe, ano pong maia-advice mo? Alam mo, mag-ingat ka lang dito, no? Huwag ka magsabi sa kanila ng mga sekreto mo sa buhay kasi may mga tao dito mandaraya at mangliling lang. Kumbaga, kukuha sila ng information sa'yo tapos magdadadal sila. Okay. Kumbaga, din yung chismis. Anong advice niyo po kay Libra? Ginagawan ka ng hindi maganda. Kumbaga, din yung may mga tao na very manipulative, ganyan. Ang advice. Okay. So, iba sa inyo, bibili ba kayo ng bahay? Magpapagawa ba kayo ng bahay? Maglo-loan ka ba? Or may mga mapag-uusapan kayo related sa bahay? May nakita akong ganun eh. Ang advice sa nakikita ko dito is take it action and you need to be aware sa money mo din and sa health mo or sa mapaligid na health nyo. Ang sinasabi dito, mag-take it action ka, kailangan sa'yo is motivation. Siyempre sinasabi dito, basta lahat mag-aware ka sa money mo, sa relationship mo, sa health issue mo, ganyan. Mag-focus ka sa wish come true mo o handin yung situation na you need to be stable and think to the future. Then, dito. Yun na nakikita ko dito. And so, siyempre, good connection and good foundation with the loved ones. Pahalagahan mo yung mga tao nagpapahalaga sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Discipline Kumbaga, andun yung sitwasyon na kasi andito na rin si Nine sa kasitin eh. Kung ano yung meron ka ngayon na good siya, panatilihin mo. No? Pero kung may mga, kasi with the 9, kung may mga kakulangan pa na dapat aksyonan mo na. No? Isipin mo rin, and you need to structure din kasi yung sarili mo to be stable. Kumbaga, may mga sitwasyon na need to end, may mga sitwasyon na kailangan ng umpisahan.
no, dito sa sitwasyon mo. Kailangan mo din kasi mag-aksyon. And syempre, ah, go to your fashion, kumbaga, no, dito. Kamtin mo yung iyong mga wish come true in life. May nami-miss ka? Diba siya maybe may nakakamiss sa'yo o may nami-miss ka. Arigato namaste, God bless.